ginagawa mo dito? Diyos ko, papatayin mo naman ako sa nervyos. Ba't ka umiyak? May problema? Ate, bakit ganun? Sabi mo sa akin kapag nai-in-love, parang heaven. Eh bakit parang impyerno yung nararamdaman ko? Eh, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Eh, wala naman pala eh. In love ka. Yan ba yung sinisikreto mo sa akin, ha? Oo. Kay Joey. Sinasabi ko na nga ba, may anomalya ka sa utak eh. Kaya ka sumasama kay Itay paghangon ng itik dahil sa Joey na yan, ano? Ka na natuto sa akin. Yung ko sa'yo. Eh ate, alam mo naman, bata pa lang ako, idol na kita eh. Eh, bata ka pa rin naman eh. Ay naku, ayoko na ma-in love. Ay. Alam mo, Rhea, sarap ng feeling na na-in love eh. Sobrang sarap. Alam mo yun, ang tindi ng tama. Grabe. Pero oras na sumablay ka, para kang nirehab ng mga 10 taon. Ganun ba yung feeling mo? Wala. Actually, hindi. Mas masakit pa doon. Masakit kasi... Alam mo, Rhea, masaya na ako pag nakikita ko si Eric. Masaya na ako kapag may nahawakan akong upos ng yosi niya. Diyos ko, halos mamatay na ako sa kilig. Basta kahit na anong bagay na galing kay Eric, kulang na lang sabihin ko. Kaya lang, dumating ako sa puntong napalapit na ako sa pangarap ko. Yung alam mong sa sobrang lapit, napaniwala ko yung sarili ko na kaya ko siyang abutin. Yung akala ko kaya niya ako mahalin. Pero hindi pala. Kaya masakit. Kasi mahal ko siya. Huwag ka na umiyak-iyak. So, favorite mo pala ang restaurant na to. Well, Tapos, ay. ano ka ba? Ma'am, sorry po. Pasensya na po. Kasi, Ako na. Okay lang yan. Ako na po, sir. Hindi, sige. Pabayaan mo nga siya. Nasaan ang manager niyo? Gusto ko kausapin ng manager niyo. Huwag na. Kawawa naman eh. Sige, ako nang bahala dito. Ano ka ba? He deserves it. Hindi. Nobody deserves it. Eh, napahiya na nga, pinapahiya mo pa lalo eh. Tama na nga. Hindi mo naman ako maintindihan eh. Saan ka pupunta?